Amen. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Biyaya po, tayo ay may 7 na mga bago na full-time worker ng ating simbahan at mga Bible student. Kayo po ba'y masaya diyan? Biyaya po yan. Ibig sabihin po ay ang Panginoon talaga ay nais pang palawakin ang kanyang gawain dito sa Taysan. Sapagkat, ibig sabihin, malay niyo, si Brother Romel ay magtayo ng simbahan sa Tacloban. Si Mark Anthony ay sa abroad. Okay. Yung mga babae ay maging mga missionary or mga partner ng mga upcoming pastors in the near future. Marami pong mga vision na pwedeng ganapin ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. So kaya po salamat po sa Panginoon. At tayo po mag-aaral na ulit ng salita po ng Diyos about the scriptures. Pinakikinggan ko yung kay Romel kanina, talagang ang ginamit ng Diyos para siya ay pakalmahin sa marami niyang tanong sa kanyang buhay ay salita din po ng Panginoon. Maging sa atin naman, hindi ka kayang paliwanagan ng kung sino mang tao. Lagi kang babalik sa ano ba ang sinabi ng salita ng Diyos. At akmang-akmayan sa ating topic this afternoon kasi we'll talk about the supreme authority of the Scripture, ang pinakamataas na kapamahalaan ng salita ng ating Diyos. Tayo po ay magsitayo as we read the Bible. 2 Timothy chapter 3. Yung ating familiar na talata dyan, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Sige, ano bang talata? Yan. Sabay-sabay po natin basahin 16 and 17. Handa? Basa. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya mo sa amin sa maghapong dumaan. Mula kaninang ginising nyo kami hanggang sa sandaling ito. Salamat po sa iyong biyaya. Sa mga narinig naming mga awitin, pasasalamat, tunay na ikaw ang aming dinadakila. Ikaw ay pribadong gumagawa sa aming kanya-kanya mga buhay. At salamat po na meron kang mga anak na kinilos mo uli para ibigay ang nag-iisang buhay na ito para sa iyo, Panginoon, at aking dalangin na patuloy na yung iyong apoy na nilagay ay papag-alabin mo habang tumatagal ang kanilang buhay paglilingkod, Panginoon. At kami pong mga buong iglesia ay nakikigalak sa kanila at nakatuwang po sa kanila, Panginoon. Sa aming pag-aaral ngayong hapon, kami iyong sasamahan. Kayo po ang magbigay ng patuloy na biyaya sa amin na kami po ay matuwa at magpasalamat na meron kaming kopya ng iyong salita. Salamat po ng marami. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay nasa talakayin pa rin about po sa Holy Scripture. Ang isang kaso, pagka may kaso po ang isang tao, may tinatawag pa tayong Court of Appeals. Tama po ba? Meron tayong tinatawag na may kaso ka, hinatulang ka ng Regional Trial Court na ikaw ay guilty, beyond any reasonable doubt, pwede mo pa yang iapila sa tinatawag nating Court of Appeals. Tinatawag na Court of Appeals. Pagka sa Court of Appeals, ikaw ay nabaliwala pa din, may last resort ka pa na pwedeng lapitan yung tinatawag nating Supreme Court. Yan, yung Supreme Court ng Pilipinas. At pag sa Supreme Court, ikaw ay pinaboran. Yan. Ibig sabihin, lahat ng hatol sa iyo pababa ay binaligtad ng Korte Suprema, ibig sabihin ay panalo ka. Kung dito naman sa mga mabababang korte ay panalo ka, at ang naging hatol ng Supreme Court ay talo ka, gulong. Sabi, gulong ika ang ulo. May nagat-an ika. Ganun po yan. Ibig sabihin po, sa bawat bagay kailangan ng Supreme Authority. Yung ibig sabihin ng Supreme Authority, ano yung pinakabasihan ng tama o mali? Ano yung pinakabasihan para paniwalaan ko to or hindi? Alam niyo po ba ang mundo natin ginagalawan ngayon? Tayo ay nasa postmodern world na. Wala na tayo sa modern world. Tayo ay nasa tinatawag na postmodern world. Ano po yung postmodern world? Ito yung panahon na hindi na nire-respeto ng tao yung authority. Ano naman kung gayaan ka? Yan.
Ito na yung panahon na ang tao ay hindi na nagpapahalaga sa otoridad. Halimbawa, hindi na ginagalang masyado ang pamilya, tatay at inay. Ito yung panahon na hindi na nirerespeto ang gobyerno, ang batas. Ito rin yung panahon na, ano kung may simbahan? Hindi na rin nirerespeto ang simbahan. Ito yung panahon natin na yan. Kaya po laging ang nagiging labanan pag kami nakakadiscuss kami ay, yan ang iyong paniniwala, ito yung aking paniniwala. So yan yung truth sa'yo, ito yung truth sa akin. So kaya po lagi nating babalikan yung, ang postmodern world ay, ito yung panahon na, yung tinatawag na relativism. Ano yung relativism? Yung tama sa akin ay mali sa'yo, pero yung mali sa'yo ay tama sa akin. Pwede yung tama sa akin ay hindi tama sa iyo, edi iyo na lang yan. Parang galangan na lang tayo. Yan po yung ating mundo ngayon na ginagalawan. Ibig sabihin ay parang nawawala na yung 2 plus 2 equals, ay di kanya-kanyang numero. At inumpisa niya sa gender ideology. Alam niyo po ba yung gender ideology? Ako yung nakikinig sa isang online class ng ating hepe at ang tinatalakay ay tungkol sa gender ideology. Hindi na ako nakatiis habang ako nasa sa opisina ng ating bagong hepe. At sabi ko, sir, I think delikado yung ideology yan. At hindi, naka-off mic naman. Kasi nasa Zoom meeting siya eh. O iwan ko kung Google kung ano ba ganyan. Pero yun po ang ibig sabihin. Alam niyo po ba ako, sa Amerika, 72 na ang gender. Tayo may isa ng gender. Pero at least alam natin na ang gender ay 2 lang, male and female. Ay ngayon, ano po ang katwiran? Ikanya-kanya na lang. Kung ang feeling ko ako'y kabayo, pag mo kong pakaalman. Di po ba napanood niyo yung naging viral ngayon na lalaking gumastos ng 100,000 para maging isang aso? Aha, yan po, 100,000 dolyar para siya po'y maging isang aso. At ang kanyang katwiran, walang pakialaman. It's my life. So ito yung mundo natin na wala ng authority. Pero bilang Kristiyano, we cannot live like that. Kaya po, mahalaga sa atin na meron tayong pinaka-basis ng ating, dahil once na tinanggal mo yung sa lupa na lang po, pag wala yung muhon, yung muhon ng lupa, ay may muhon na ngayon nagkakasala-sala pa. Tama po ba? Ay hindi, ito yung sabi ng matatanda. Hindi, patay na yung mga yon. Kaya ang aking saklaw ay hanggang 1 hektarya pa. Oh, ang laki. Di po ba mahalaga yan, yung pinakamuhon sa building, mahalaga yung plumb, yung tiyata na level bar, level hose. Kasi pag wala niya, kanya-kanyang sipat, anong sipat mo pare? Tingin ko'y parang tabingi. Ikaw, yung isa naman, yung kaliwa ang tiningin. Hindi, pantay na eh. Kasi magkaiba minsan yung yung kibo ng matang kaliwat kanan. Kaya gumagamit po tayo ng mga standard. Ganon din sa pananampalataya. Pag nawala na yan, at sabihin mo kung anong aking isip, 8 bilyon ang tao, di 8 bilyong isip, 8 bilyong basihan, 8 bilyong kanya-kanyang opinion. Kaya ang halaga na meron tayong central, yung supreme authority. Okay? At yan po yung ating pag-uusapan ngayong hapon sa ilang panahon na meron tayo. Sige, puntahan na natin. The supreme authority of the Bible. Pag sabi natin supreme, pinakamataas, authority, kapamahalaan ng salita ng Diyos. Kumbaga, saan mo binabase ang iyong buhay, paniniwala? Anong iyong ginagaya? Kasi tandaan po natin, aminin mo't hindi, ikaw ay may pinapattern sa iyong buhay. Meron kang ginagaya. Ang mali lang ng iba, ang ginagaya hindi Biblia. Ang ginagaya ay media, ang ginagaya ay si Vice Ganda, ang ginagaya ay hindi ang salita ng Diyos. So the absolute and sole authority of the Bible would exceed that of the following. So meron po ditong ilang mga bagay na hindi dapat ito yung maging final authority ng ating buhay. Number 1, ating daanan ito. Number 1 ay human reason. Ito yung panahon na ganyan. Ang tao ay GGSS. Galing na galing sa sarili. Gandang-ganda sa sarili. Ito yung panahon na ang tao ay narcissist, masyadong believe na believe sa kanyang intelligence, sa kanyang siya witty, siya ay mahusay. Pero nang sabi ng Bible sa Isaiah 1:18, ano po nakalagay dyan? Sige, paki-flash.
Naintindihan ko yung nasa likod. Blurred nga pala po ang ating, yun ang hitsura ng aking nakikitang letter pag wala akong salamin, yung nasa likod. Talagang naghihiwalay yung mga numero. Yung kaya. Ano nakalagay po? Ating basahin. Handa? Basa. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong kasalanan ay maging mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Bakit yan ang nandiyan verse? Okay? Anong kadugso niyan? Hindi ko yata na-check yung ano. 1, ano yan? 18. Yung reason. Sa English pala, mas clarify. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Okay? So, kinakausap niya ang Israel. Kasi dito po yung, bakit hindi ba dapat pausin ang reason ng tao? Kasi dumating yung puntos na mas matalino pa ang hayop kaysa sa atin. Alam niyo ba yun? Ang context ng Isaiah chapter 1, bakit hindi dapat pagtiwalaan ng human reasoning na absolute? Kasi sa chapter 1, dumating po yung time na mas mahusay pa ang hayop kaysa sa tao. Meron? Meron talata. Tingnan niyo po yan. Verse 3. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang pasabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. Sa English, the ox knoweth his owner, and the ass his master's crib. But Israel doth not know, my people doth not consider. So kaya po mahirap pagtiwalaan ng ating sariling talino, yung human reasoning, na rationalism. Yan yung uso ngayon na pag illogic, parang hindi scientific, ay hindi natin dapat tanggapin. So yung human reasoning ay delikado kasi ang ating isip ay pwedeng magkamali. Tama po ba yun? Pwedeng magkamali ang ating isip. Hindi mo ipinasok yung damit, tingin ko hindi naman uulan. Ay bigla namang umulan. Kasi ang ating isip ay nagmamali. Kaya huwag kayong basta magtitiwala sa inyong basta mga naiisip lang. Ano ba yung talata na nandiyan dyan? Another verse. Roma 12. Sige, pakibasa nga po ng mga ladies ng verse 1. Okay, gentlemen, verse 2 po. Yung keyword natin ay nasa verse 2, yung pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip by the renewing of your mind. So bakit po hindi absolute na basis ang ating human reasoning, yung pangatwiran yung ating isip? Kasi ang ating isip ay sinful yan. Ang imagination ng tao ay wicked, sabi ng Genesis. The thoughts of his heart, the imagination of his heart was only evil continually. Meron pong technology yung dinedevelop ngayon sa China na kaya nang magbasa ng iyong iniisip. Dinedevelop pa lang. Dinedevelop. Pagka natuluyan, nakakatakot. Dumaan sa machine na yun. Dahil pagka pumasok doon sa machine ng MRI, di ba may magnetic resonance imaging ngayon na ipinapasok ka sa parang butas, ngayon in-upgrade nila. Yung frequency ng brain ay binabasa. Kung ikaw ay upset, kung ikaw ay buwisit, ikaw ay tuwa, kaya nilang hulaan yung iyong iniisip. Kakoy, At tingin ko'y pag natupad yung technology yan, marami magkakagalit. Iniisip mo yan sa akin? Tapos bigla pluk. Iniisip mo rin yan sa akin. Kasi nababasa mo na ang isip. Pero bago pa nila na-develop ang technology na magbasa ng isip, ang Diyos ay matagal nang nagbabasa ng isip ng tao. Okay? Proverbs 3, verses 5. 3, 5 to 7. Yan. Ano po nakalagay dyan? Pakibasa ng young people ng 5, ng
YS ang 6 at married po ang 7. YP, 5. 6. Mga married po, 7. Wag. Tingnan, hindi ina-advocate ng Bible ang... Ayan, thank you, sir. Hindi ina-advocate ng Biblia ang pagtitiwala sa ating mga isip. Dahil ang ating isip nga po ay pwedeng pabago-bago. Tama? Yung, alam niyo na, paiba-ibang ating isip eh. Kaya sabi ng Biblia, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Sa iyong sarili. So una, huwag po tayong magtiwala. Hindi final authority ang human reasoning. Marami tayong pwedeng insight na problema pagkaisip ang ating yung reasoning, yung pangangatwiran ng tao. Isaiah 55, 8 and 9. Ito, example to. Sige po, ating basahin sabay-sabay ang Isaiah 55, 8 and 9. Okay, handa? Basa. Sabkat. Nine. Ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip ay kaysa sa inyong pag ating inimagine, gano'ng kataas ang langit sa lupa. Yun na lang kayo sa building na mataas, na 100 palapag at ikitumingan sa baba. Ano layo? Pag sumakay ka sa aeroplano, 1,000 feet na rin ang layo mo. Pag nasa tuktok ng Mount Everest, Imagine mo yung langit ng mga langit at ikaw, yung pag-itan, napakalayo. Kaya para ating questionin ang Panginoon. Opo, totoo yan yung sovereignty na wala pang alam si Romel doon, pero ang ganda nung nagpakalmang verse sa kanya na sinabi ng Diyos sa 46, 10? Okay? Ng Bible, yun po yung totoo. Kaya mahirap kaya may nababaliw. Ako po dati, kaya ako'y nag-psychology ang course, ako'y may mga relative na nagkaroon ng breakdown sa mind. At iniisip ko na matulungan sila na parang gusto kong pasukin yung world na bakit ang tao'y umaabot sa I can count your hair. And aking nakita talaga, very weak ang tao para i-comprehend mo lahat. Mahihirapan ka. Hindi ko sabing huwag kang mag-isip. Pero yung ikaw ay masyadong maisip, ay nagiging problema din yan. Nabanggit ko na po minsan sa inyo na yung ulahipan, yung centipede, ay hindi nahihirapang lumakad. Hanggang sa naisip niya bigla na, alin kaya ang aking inihahakbang, ang kaliwa o kanan? Medyo natigilan siya dahil sa dami na kayang kamay. Alin ka nga, inihahakbang ko rin kaliwa o kanan? Ay hindi na siya nakagalaw, kaya napitpit siya ng tao sa bahay. Ibig sabihin po natin, over-analysis can lead to paralysis. Ako ba'y mag-aasawa? Dapat gana rin ang asawa ko. Dapat gana rin ang weather ng kasal. Paano pag nag-tsunami sa beach wedding? Hindi mo pa nga alam kung makakapagpakasal ka eh. Magkaka-tsunami na sa beach wedding mo. Wala pa. Ibig sabihin, kaya minsan naeng-eng, yung nasusobrahan. Okay, we overthink. Kasi tandaan natin ang ating human reason ay very little. Napakaliit ng ating alam. Kumbaga sa jigsaw puzzle, isa lang piyesa ang hawak mo. Hindi mo alam yung kabuuan. Kaya huwag tayo magreklamong, wala namang drawing. Bakit mo sabi, isa namang piyesa ang hawak mo eh? Ang pangit naman ang ginawa ng Diyos. Bakit? Nakatingin ka sa likod ng canvas, hindi mo, yung cross stitch, kagulo na rin. Walang kaganda-ganda eh. Kasi ang kita mo lang ay likod, hindi mo kita yung kabuuan ng canvas. Kaya minsan kasi, ang gulo talaga ng buhay, yung mga evil, the question of evil, sufferings, yan ay nagiging question ko din. Pero, pag tinignan ko yung kamay ng Diyos na, ano gang alam ko na sa buong kasaysayan? Anong malay ko? Kaya pinarmit ng Diyos yun, meron talaga siyang, laging may mas maganda siyang layunin. Kaya hindi pwedeng basis ang ating human reason. Okay, hindi pwedeng maging basis yan. Reasoning is good, pero hindi ng ultimate na basis ng ating paniniwala. Okay, meron po ngayon sa China ang ginagawa na revisioning of the Bible. Meron na rin akong Bible na tinatanggal lahat ng mga parang mahirap mangyari. Halimbawa, inilaglag ang patpat, lumutang ang axe head. Hindi ka pwede sa physics yan.
So, walang low buoyancy na sunod. Ganyan. Anong gagawin mo? Yun ang nakalagay sa Biblia at nangyari yon. At nang nahawi ang dagat, saan ka nakita nahawi ang dagat ng matagal? Pag nag-tsunami, minuto lang balik na uli. Paano ito nangyari? So, pagka ang pinagana mo ay yung human reasoning, ang Diyos nga ay beyond your reason. Beyond our reason. Ano bang tuong alam na natin? Kaya nung si Job ay nagtanong sa Diyos, basahin niya, sino nakapagbasa ng aklat ng Job? Nabasa niya na, sinagot ba si Job ng Diyos? Tanong ko nga sa inyo, di nagtatanong siya, tanong ay, sinagot ka sa ng Diyos? Hindi, tinanong din siya. Diga? Ang tanong niya ay, nasasang kabaga Job ng aking ginagawa ang daigdig? Nasasang kabaga ng, ang tanong niya ay, parang anong alam mo, Job, para ako iyong tanungin? Kasi minsan nga, dahil tayo ay para nasa information age, parang we think we know many things. Pero ang totoo ay wala naman talaga tayong alaman. Okay? So, number 1, bawal po ang human reason na maging basis ng ating paniniwala. Number 2, na hindi rin dapat maging basis, the church. The church. Ephesians 1:22. Ano nakalagay po diyan? Ready, read. Ang lahat ng mga bagay ay pinusuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ang church ay the body of believers. So, hindi po ang body of believers ang may final authority. Ba't ito nabanggit? Alin niyo po ba sa Catholic Church ay alin ang authoritative, ang Bible o ang church? Ang deklarasyon ng church nila. Ibig sabihin po ay ito yung napagkaisahan ng body, ito yung dapat na tanggapin. Hindi po pwedeng maging basis ang church. Basahin niyo ang Revelation. Ano ang nire-rebuke ni Jesus Christ doon? Ang mga churches. Mula sa Efeso, wala namang, may puna rin sa Efeso. Ang Philadelphia ba may naging pansin sa kanyang mali? Parang yun lang ata ang church na hindi Philadelphia. Parang yun yata ang church na walang problema. Nasaan yun? Pero the rest, verse 7. Wala. Parang wala. Wala yatang problema sa Philadelphia. Sa 3:7. But the rest ng mga churches ay puro may problema na. Efeso, kagaling-galing mo noong una, but you forsake your first love. Lalo naman ang hatol sa Laodicea, ikaw ay bulag, ikaw ay hubad, ikaw ay mahirap. Ibig sabihin po, hindi pwede maging basis ang church ng final authority. Ito yung napagkaisahan namin. Ano pagkaisahan ninyo? Ay di wala na ang tithes. Pwede na ang pastora sa simbahan. Alam niyo po, buti na lang nung nagkaroon ng Southern Baptist Convention sa SBC sa Amerika, kinik out na po ang isang pastora at isang pastor sa Southern Baptist Convention. Why? Kasi ang church nila ay sumang-ayong pwede na ang babaeng maging pastor. Yun ang napagkaisahan ay isa sa pinakamalaking simbahan ng Baptist sa Amerika. Okay? Isa ito sa hinahangaan ko ding pastor before. Pero, ang napagkaisa ng simbahan nila ay pwede ang pastora. Ang tanong, pwede ba sa Bible yon? Wala kang may papakitang verse sa akin sa New Testament na ang babae ang dapat mag-lead sa church. Ano ba sabi? Ang babae tumahimik sa simbahan. Hindi dahil maingay kayo at sadya naman, paminsan-minsan. Hindi dahil mas magaling kami sa inyo. Yun yung design. Hindi dahil mas matalino ang lalaki. Mas matalino nga ang babae minsan sa lalaki. Hindi porket mas magaling tayo sa leadership. Minsan mas magaling mag-lead ang babae. Bakit lalaki? Yun ang design ng Diyos. At ang authority, hindi yung, ito na pagkasunduan ng body. Anong ginawa po? Biyaya na lang. Meron dong mga ibang, bagaman ng Southern Baptist ay lahok-lahok na rin dyan. Pero dun sa puntong yon, ako'y natuwa, kinik out nila sa fellowship ang nagdideklara na pwede ang babaeng mag-lead sa simbahan. So, hindi ang church ang basis. Okay? Ang scripture pa rin ang basis. Okay? Kaya, yan po yan. Ano itong talata? Colossians, pinakikita lang ng mga verses na sino ba yung head ng church? Ang head ng church ay si Christ, hindi ang church. Para sa katawan, sino ba nasusunod? Ang brain o ang body? Brain. All
Almost all. May bahagi bang nagpapangsyon ng outside sa command ng brain? Wala. Ba't ko naisip yun? Okay. So, ibig sabihin, sa headship din ng ating Panginoon, siya dapat yung mag-lead, hindi ang church. Okay? Kasi ang church ay pwedeng magkamali. Okay? Tayong church, pwede tayong magkamali. Pero ang Panginoon ay hindi. Ano po yung talata dyan? Colossians 1. Ating basahin yung Colossians 1:18. Colossians 1:18. Handa? Sige. Basahin po natin. Ready, read. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. So si Christ po ang head of the church. So ang nasusunod sa normal na katawan ay ang ulo, hindi ang katawan. So hindi ang may dikta sa simbahan ay ito yung pagkaisahan natin. Kundi ano ba yung sinabi ng salita ng Diyos. So, yan po ay, lalo pag binalikan yung kasaysayan, yan inangyari na hindi na pinakikinggan ang Bible. Ang pinapakinggan na yung butuhan ng mga simbahan. Okay. Panoorin niyo po itong Trail of Blood dito. Yung pong, dyan, may tarpaulin tayo dyan sa may gilid dito. Yan po ay, iipon nyo lang yung table kasi may sinakasangga yung table para inyong balikan. Ang daming beses na ang Roman Catholic Church ay nagdeklara ng isang bagong doktrina na wala sa Biblia. Inyong silipin. Ang original na RCC, yung Roma, na sinulatan ni Apostle Paul, matitino yun. Pero dahil dumating yung time na hindi na nila ginagalang ang scripture at ang kanilang iginagalang na ano ba yung napagkasunduan ng church, ayan, binago nila ng binago ang kanilang mga aral. To the point na sila ay naging apostate. Nilayasan nila ang tamang aral. Okay? Kaya kung inyo titignan ng RCC, may tamang aral, maraming mali. Kasi ang nangyari dyan ay hindi na Biblia ang naging final authority nila. Kundi ano yung church? Anong napag-usapan ng council? Council ng Trent, Council ng Nicaea, Council ng Vatican. Ay maraming council pong ginawa yung mga yan na pinapasa. Inyo na lang tingnan doon. At marami para saysayin pa dito sa unahan. So, inyo na lang pong silipin. Pero ang puntos natin, the church cannot be the final authority. Laging the Bible pa rin. Number 3. Ilalo ito, Matthew 15:6. Ano nakalagay dyan? Matthew 15:6. Sige po, pakibasa po ng lahat ng ladies. Matthew 15:6. Yung salit-saling sabi po diyan ay tradition. Sabi, and honor not his father or his mother. He shall be free. Thus, ye have made a commandment of God of none effect by your tradition. Okay, kasi ano nangyari dito sa Israel ay di may utos ang Diyos, gumawa sila ng commentary. Yung commentary ang naging parang basis na. Di po ba meron tayong mga commentary din ngayon? Matthew Henry, Nabes, maraming mga commentary na ginagamit yung TSK. Ang nangyari, yung Bible ay hindi na pinapansin, yung commentary na ngayon na ang ipinipreach. Ito yon, yan yung context niyan. Ang ginagalang nyo ay hindi na ang Word of God, kasi ang issue dyan, ayaw magbigay sa magulang kasi inihandog na daw sa Diyos yung ibibigay. Yung ibibigay ko sa inyo ay aking ikinumit na sa Panginoon. Binira ng Panginoon yan. Saan sa Bible yan? Saan yan? Gawa-gawa nyo lang yan. Na para mabypass mo ang pagtulong mo sa magulang mo, ay sasabihin mong, ang perang ito, inilaan ko na sa Panginoon. Hindi gayon, Ang sabi, honor your father and your mother. Ibig sabihin, gawa-gawa lang ng mga gusto makakolekta ng maraming pera itong mga saserdote. Kaya sabi, hindi, dapat ano yan. Yung korban sa Diyos, walang ganung rule dati. Ibig sabihin, yung tradition, tinatakloban nila yung truth of the Scripture. So sa atin po, hindi tayo saklaw ng mga tradition. Ano ba yung talata na nandyan? Sa Matthew, Colossians 2:8. Sige, pakibasa po ng lahat ng mga lalaki po. Colossians 2:8. Kayo,
Ayan, kaya po ang bilin sa atin, kayo mga beware. Okay, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men. Ito na ika yung kinagisnan. Ito na ika yung kinamulatan. Ito na ika yung kinasanayan. Kaya ito yung ating ipagpapatuloy. Teka, pwede kang magtanong. Saan nakuha yan? Sinong may sabi niyan? Kasi alam niyo po, ito yung naging social experiment na i-share ko sa young people ito. Meron pong elevator, na-share ko na rin dito yan, yung may pumasok sa elevator, lahat ng sakay sa elevator nakaharap patalikod. Hindi sa pinto. Lahat ng floor, may sasakay nakatalikod. Yung isang nakasakay na gayaan, noong unang floor, second floor, di nakagayan siya. Yung sumakay, tumalikod. Third floor, tumalikod. Fourth floor, tumalikod. Nung pa-fifth floor, tumalikod na din. Nagtanong ba siya kung bakit? Hindi niya alam na under siya ng isang social experiment. Yung ang tao ay nagko-conform sa uso, sa trending. Yun eh. May isa ding nangyari po yung clinic. Tuwing tutok to yung parang pinipindot ni pastor, kling-kling yung sa office, kling-kling, tatayo. Yung apat ay tatayo. May isang pasyente, basta natayo, kling-kling, tatayo. Hanggang sa tuwing pati sa mamaya, tumayo na din. Tapos may mga pasyenteng nadating na yung ka-set up din, tatayo, kling-kling. Hanggang sa mamay, umalis na ang lahat ng yung mga accomplice, yung kakuntsaba. May pumasok na bagong pasyente, sila na lang dalawa, kling-kling, tumayo siya. Mamaya, tumayo na rin yung pasyenteng bago, wala na yung mga accomplice ha. Siya na, tumayo, kling-kling, tayo din. Kling-kling, tayo din. Tapos mamaya, nagtanong yun siya, ba't ka natayo? Sabi yung kauna-unahang na biktima, hindi ko nga alam eh. Ano ibig sabihin yan? Ang tao ay kayang-kaya mong kontrolin sa isang bagay na paulit-ulit mo yung pinagagawa, pero pagka hindi mo lang ang basehan, dapat nagtatanong ka, bakit hanggang ngayon ay ginagawa? Para nakalagay yung pumila, this line start here. E di pumila. May pumila na rin. Pumila ng pumila. At nung lumundag, lundag din siya. Sabi, walang na-stop. Ba't ka natin ito ginagawa? Maraming tayo ganyan din sa paniniwala. Ito na ang kinagisnan. Saan ang basehan niyan? Saan mo nakuha yan? Pero tayo bilang Kristiyano, yung ating kinasanayang ginagawa ay nakabase sa salita ng Diyos. So, hindi dapat tradition ang ating ito yung kinamulatan na hindi gayon. Dapat ay yung kinamulatan mo, tiyak mo bang yan ay kadugsong ng salita ng Diyos? Or else tayo ay mamamali. Okay? Kaya po, mag-iingat na tayo baka madaya sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang pangdaraya ayon sa salitsaling sabi ng tao at hindi ayon kay Kristo. So be careful. Kaya yan yung malimit natin na encounter, di ba? Sa nagsosolwin. Ito na kaya ikaw ang kinamulatan natin. Yan. So, sabi ika ng matatanda, sino yung matanda hong yun? Natanong nyo na gayon? Sino yung matandang yan? Baka yung matandang ahas? The ancient serpent. Kung merong ancient of days, which is God, nagkopya rin siya. The ancient serpent. The old serpent. Okay, sino yung matandang yan? Okay? Lalo pag maling tradisyon. Nakakaawa ang Africa. Diyan sila bihag na bihag sa napakaraming maling tradisyon. Until now. Until now. So kaya, pag nakakapasok ang gospel doon, isipin mong nangangain ng tao, yun ang naging tradisyon nila eh. Pagka ikay karibal ko, dadayain kita para mawin kita. Tatanggalin ko ang tainga ko. Ito ang pangako. Hindi kita lulukuhin. Ito ang tainga ko. Pag nakuha na kita sa tribo ko, kakainin naman kita. At sa kanila karangalan, kaya nung si Kristo pinakilala doon, tawa sila eh. Namatay. Nung sinabi si Judas, yan! Mahusay. Kay Kristo sila nahihinaan. Kay Judas sila nagagalingan. Paano mo wiwitnessan yung gayo? Kasi ang tradisyon nila, mas mahusay kapag magaling ka magsinungaling. Pero nung napasok po ng gospel, binisita uli, after 50 years pastor, flourishing ang church doon hanggang ngayon. Kasi chinek ko din sa internet kung kumusta na yung church ng mga cannibal doon sa Papua New Guinea. And I thank the Lord, ako'y napapayak habang pinapanood ko, bumalik yung unang missionary na doktor doon. Kasama na niya ang kanyang anak ngayon, mga apo. At ang simbahan doon, ang gawain ay tuloy-tuloy. Ibig sabihin, nabago ang tradisyon ng truth of the Bible. Pero kung tuloy-tuloy pa rin yung tradisyon, delikadong magbakasyon doon.
free vacation. Welcome. Welcome. Okay. Pero salamat ngayon, you can go there, lalo sa Christian community na wala kang hesitating, parang yung hinahasa yata, Pang-akin yata to. Hindi. Nakakatuwa po. Namimili din ng kakainin. Sabi, may buni. Okay, hindi. Kurkurin na lang. Okay. So, tradition, hindi rin po yun ang basis. Kasi pagka tradition sinunod, maraming tradisyong mali. Okay, maraming tradisyon ang... paano, Brother Henry, yung tradisyon na yung pagmano, yung ba'y masama? Pagka ang Islamang tradition ay hindi naman kinokontra ang Bible, hindi yan tinatawag na unbiblical. Ang tawag dyan ay non-biblical. Iba kasi yung biblical, sa non-biblical, at sa unbiblical. Ang biblical, yung talaga yung word for word, nandyan. Ang pagnenektay ba, nasa sa Bible? Is that unbiblical? Or non-biblical? It's non-biblical. Wala namang sabi, mag-necktie kayo. Magbarong kayo pag linggo. Wala namang ganon. Word for word. Pero, malibang magsuot ng ganito. It's a non-biblical thing. Pero yung magsuot ka, ikimagpalago ng buhok bilang lalaki, nakalagay maliwanag sa Korinto, mahalay sa lalaking may mahabang buhok, that is unbiblical. Yan po yun. Yun yung tatlong term na dapat nadi-differentiate nyo. Biblical, non-biblical, and unbiblical. So sa mga non-biblical, medyo tayo dyan. Yung alalay lang na hindi tayo dogmatic. Pero sa biblical, ay talagang dogmatic tayo. Wala sa Bible yan. Sala yan. Ang music mo'y mali. Kasi may klarong guidelines ang Biblia. Pero sa mga sinong iboboto? Para sa unbeliever, ay di mga non-biblical na pag-uusap yan. Maninimbang ka. Sino ang mas inclined sa tama o sa mali? So yun po. Sinong malaki ang biblical? If the price is right, yan ang biblical. Okay. Biblical. Okay. Sinisilip ko sa Bible, itama Are talaga, are. Okay, number 4. Na maling basihan. Lalo ito. The popes. And the preacher. Saglit na huwat. Ako yung nakakati ang lalauna. The popes and the preacher. Mali rin pong basihan yan. Sa atin na mga Baptist, madali natin yan matanggap. Okay? Pero alam niyo po, sa ating kinagisnan, yan ay napakalaking issue na kalabanan mo ang papa. Magagalit ang mama. Okay. Buti si Romel, malakas ang kanyang mama sa papa. Hanggang ngayon naman, malakas pa rin sa mga papa ang mama. Okay. Anyway, pero po, historically, yun po, balik tayo doon sa ating trail of blood sa likod. Inyong tingnan yan. Ang dami dyan na mga pope ang sinunod. Si Pope Leo ang isa sa nagsimula ng kalokohan diyan sa mga pope. Kuya Leo, saan ka man naroroon? Si Pope Leo X, isa yan. Si Pope Boniface. Sina Pope, basta marami dyan. Boniface. Maraming mga popes po. Sina Pope Alexander. Ang daming mga pope na pinagbabago nila ang mga nasa sa Biblia. Yung iniiba nila yung dapat ituro. Okay? And yung mga maliolatry, yung pagsamba kay Mary, hindi talaga tamang. Kasi nung ako may nakadiscuss, namimigay tayo ng track sa sementeryo, sabi sa akin, kayo kasing mga Baptist, kayo mga protestante, kayo Bible haang. Sa amin tatlo ang otoridad. Ang Biblia, ang Papa, at ang tradisyon. The Bible, the Pope, and the tradition. Yan Kasi sino mag-i-interpret ng Bible? Ang Bible lang ang inyong babasahin. Kaya mahalaga ang Pope. Siya yung pinakamataas. Si Pedro ang unang Papa sa Roma. Okay, matandang babae, kakoy baka may sakit sa puso, pag ginigil ko baka, yung pag nagsasalita, yung napupugto, kakoy baka madahilan pa ako. Medyo hindi ko na tinupuhan, pero doon ko na discern na ang Catholic belief, lalo yung mga educated na Catholic, yun ang kanilang paniniwala. Bible, Pope, and Bible, Magisterium, and the tradition Yung Magisterium ay Pope ang nagdideklara po niyan. Pag sabing Magisterium, iniimik ng Papa ay hindi pwedeng magkamali. Meron silang infallibility of the Pope na tinatawag. Hindi napalya ang Papa sa kanyang mga mama. Okay.
supply kita. Okay, habang buhay. Okay. Boy or girl ka man. Okay. Pero ang puntos, hindi pwede maging basis yan. Okay, hindi po ako nagsasabing may ginagawa silang ganyan. Kayo na lang po ang mag-alam. Okay. Ngayon, kaya hindi po, maging mga preachers, hindi po pwede na maging basis po kami. So, ang Pope, neither the preachers, ay hindi basis. Yan yung naging issue sa Corinto. Masyado silang humahanga sa mga tao. Number 5, ay lalo ito. Hindi ito pwedeng maging basihan. Yung aking nararamdaman. Damang-dama ko eh. Feeling ko eh. Okay, 27:13 ng Psalms. Ano pong nakalagay diyan? Yan pa naman ang ating generation ngayon. Okay? Ready, read. Ako sanay ng lupaypay kung hindi ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Sino nagsasalita dyan? I think si David yan. Okay? Si David ay napaka-emosyonal na lalaki. At sabi niya, ako sanay mang lulupaypay na eh kung hindi ko nakita ang kabutihan ng... Anong pinapakita dyan? Even yung soldier, isang mandirigma, isang napakalapit sa Diyos, ang kanyang damdamin ay pwedeng magbago. Pwedeng lumungkot ang sesay mo ngayon. Parang ikaw ay nasa sa cloud 9, cloud 11 pa nga. Pero huwag ka niyang magre-rely, okay, mga Bible student na bago nagsuko, hindi yan parang ikaw ay nasa ecstasy. Ecstasy. Ecstasy, no. Ibig sabihin, yung feeling ay mahalaga, pero feeling come and go. Kaya hindi pwede yan. Sa mag-aasawa, ganun din. In love ako sa iyo ngayon. Ay, hindi gayan yan. Ang feelings ay nadating at yan ay nawawala. Ay, mabaho ang hininga. Maasim ang kaligili. Naharok. Ay, ang pakla ng luto. Ang sama. Pagka feelings, talagang delikado po ang feelings. Ito pa namang generation ito. Ito ay feeling-based. Tama yung Florante at Laura, yung pinadala ni... Tama rin naman minsan si Ed Lapis. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa laki ang tumunit. Di ba? Sabi, darating pa lang ang hilahil ay di na madala. Ano ba sa inyo ba yun? Yung Florante at Laura? Yung nilaso nila ang isa't isa. Yung Florante at Laura, di ba may quotation doon na ganan? Yun daw, pinalaki mo sa alwan, yung damdamin ay mahina at lubhang maramdamin. Tinatanaw pa lang ang hilahil ay di na niya kayang bathin. Anong Tagalog dong mababaw? Hindi ko marurok ang kalaliman. Ang matingkalang katotohanan. Ibig sabihin ay, yung problema ay iniisip pa lang ay nabigay na. Nabibigatan na. Hindi pa nangyayari ay nabibigatan na. Ganyan ka-fragile ang ating feelings. Natingin sa akin. Gusto na ako. Assuming masyado. Napatingin lang ng matalas ang pastor. Galit sa akin si pastor. Nagtanong ka na ga. Nakangiti naman yung babae. Talagang, wala namang iba dito ako lang. Gusto na ako nito. Ang kapal. Feelings. Di ba kaya delikado yung feelings? Malimit tayo dyan magkamali. Akala mo, suplado nung nakaibigan mo, kabait naman pala na rin. Di ba meron ganyan yung ang first impression mo, kabargas gano'n rin. Meron akong mga ganyang tao siya, gano'n rin. Kayang-iyang eh. Bulit pinigil ko sarili ko, abay kabait-bait pala. Meron akala mo hindi makapisang ipot. Naku, nung malaman mo, napakasalimot ng isip. Napakabad. You see? Kaya delikado ang feelings ang maging basehan. Ito yung nararamdaman ko kaya ito ang tama. Oy, wag. Napaka-dangerous niyan. Kaya tayong Kristyano, ito yung ini-impress sa akin ni Lord. Kailangan ko nang umalis sa church na ito. Ako'y nililid ni Lord. Ako'y kinausap ng Panginoon. Nahiwa, ano kayo mensahe ng Panginoon? Ba't ako nataga? Ay, baka Hindi, matalas masyado ang iyong kutsilyo. Okay. 42.5. Ano nakalagay dyan? 42.5. Kayo ho nagdugsong, hindi ako nagsabi. Just start psychology. Sa psychology, ganyan din. Dinudugsong ng utak ang isang bagay. Nangyayari nga yun. 22.5. Ano nakalagay diyan? Psalms 42.5. Ready, read. Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang
But wag po ako at ikaw magre-rely sa feeling bilang ito yung final na authority kasi madaya ang damdamin. Halimbawa, ako'y magkikwit na, nabasa mo sa Bible na the harvest is plenteous but the laborers are few. Ba't ka magpapadala sa damdamin mo? Ito kay gantihan ko na rin ng masama. Ito yung nararamdaman ko. Pero nabasa mo sa Bible na gantihan mo ng mabuti ang masama. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Nabasa mo sa Romans 12. Pero ang damdamin mo, di ba? Alin ang masusunod? Yung damdamin mo o yung katotohanan nabasa mo? So dapat po ay lagi tayong doon sa ano ba yung katotohanan, hindi sa ating damdamin lang. At yung ano yung isa pa, nakalagay, feeling and experience. Hindi. Sa naranasan ko yan, lalo tayong matatagal na nasa gawain, hindi porket gumagana ay laging tama. Yan pa ang isang bagong philosophy, yung na pragmatism. Ano yung pragmatism? Pag saying hindi yung palaka. Pag saying pragmatic, what works is true. Ang gumagana ang totoo. Halimbawa, abay-bay nung nagpabingo sa church, dumami ang attendance. Effective. Pastor, hindi 200, 300 ang umattend. Dahil nagpabingo tayo sa letrang B, Baptist. Idolatry. Pero habang kinakalog mo yun, amen! Pero puno. Effective. Pragmatic ang tawag dyan. What works is true. Kaya po may churches, ito po totoo, hindi ito joke. May mga churches na ang collector ng offering ay mga nakatupis. You're offering, sir? You're offering? Ito offering, iniisa-isa tuloy yung giving. Ari pa yung pang ano. Saka nga pala, sis, balik ka dito, meron pa pala akong. Tumataas naman yung offering. Bakit ay mga sexy ang collector hindi yung mga parang usher na mga tatay na. Offering mo. O mga inay. Abay, tumaas ang giving. Will that make, magiging tama ang ginagawa? Porket effective? Yun po yung labanan Yung experience and feeling. Ang laging basis pa rin ay ang Word of God. Kasi pabago-bago po yan. Parang panahon yan. Pabago-bago. Kanina mainit, ngayon ay umuulan na. Last verse, 77. Basahin na lang natin ang 1 hanggang 3. Ready, read. Ako'y dadaing ng aking tinig sa Diyos ng aking tinig ay kanyang didinggin ako. Sa karawan ng aking kabagabagan ay hinanap ko ang Panginoon. Ang kamay ko'y nakaunat sa gabi at hindi nangalay. Tumatangging maaliw ang kaluluwa ko. Verse 3, naalala ko ang Diyos at ako'y nababalisa. Ako'y nagdaramdam. Ang diwa ko'y nang lulupaypay. Kaya ang ibig sabihin ito ay dumadaing si Asaph dito. Yung damdamin talaga ng mga anak ng Diyos ay pabago-bago. Hindi lagi ang ating damdamin ay yung matining. Minsan tayo masaya, minsan tayo nasa mountain of victory, mamaya nasa valley of desperation tayo, mamaya nasa sa plain of righteousness tayo, mamaya nasa rugged road tayo ng mga problema. Our feeling ay ganyan, parang roller coaster yan. Okay? Kaya ang dapat ay hindi tayo feeling-based. Feeling is good, but we need cash. Okay? Feeling is good, but we need to put our faith in the facts of the Bible. Okay? Okay, so, kaya po, yun po yung 5 na wag nating magiging supreme authority. Yung mga nabanggit natin, lagi tayong babalik sa word of our Lord. Okay? Kaya po, hanggang doon muna. At Lord willing, next week ay ating tatalakayin yung tungkol sa, anong susunod nga dyan, Ining, na talakayin yung yan. Paano nagkaroon ng 66 books? Kasi yung issue rin yan Why only 66? Bakit sa Catholic ay merong apocrypha? Why we don't accept that? So, paano yun na-preserve? Paano na-collect? Bakit kinailangan i-collecta ang mga books of the Bible? Kasi ngayon po, palasak na palasak sa internet, Pastor, yung the lost books of the Bible. And even yung son ng ating former mayor ay nag-post niyan minsan. And kakoy ba, ibig sabihin nag-sister sa mga youth nito, baka maniwala silang may nawawalang aklat
sa Biblia, hindi pa nga niya tapos basahin. Ay gusto pang hanapin yung daw nawawala. Okay. So huwag niyo nang problemahin yun, okay? Sabi, hindi ko pa nga tapos ng Genesis, may Book of Enoch pa, may Book of Ganari pa. So, wag. Okay, but anyway, we'll talk about din yan, kasi tiyak pong yan, iba ka ma-encounter nyo along the way, para maging equip tayo kung paano natin, in our little way, na masagupa ang magay ang mga maling turo. So tayo po'y manalangin na. Heavenly Father, thank you po sa